birthday, church family, and happy Sunday. Truly, it is a blessed day for each and every one of us. And for today, bago tayo busugin ng Lord sa pamamagitan ng kanyang mensahe, please do share this video to your family, friends, and colleagues. Dahil hindi natin alam, but it might serve as an encouragement para sa kanila. And we hope it will do the same to you. Kaya naman kung hindi ka man nakapunta sa ating face-to-face service due to unforeseen circumstances, worry not, for you can watch the message that the Lord has in store for you para sa araw na to. Kaya naman let me introduce our preacher for today. Let's give a clap of praise for the life of Pastor Joel Busa. Praise God. Maraming salamat for that. Ayan, galok yata. Yan, okay. Sorry, nagtry lang po ng mga wireless na headset. Yan. Salamat, Jonathan, sa aking pamangkin na magandang introduction. And I was reminded, napaalalahan ako, I have surrendered my career, yung aking trabaho for the sake of serving God. At binabalik ako doon sa mga alaala na naghahatakan kami ng Panginoon, whether ako ba ay magpapastor or magpapatuloy sa aking career. And after, 2008 ako nag full-time. So, computin nyo nga, from 2008 to 2026, ilang taon na? Carry one. Ilan? 18 years na? Wow! 18 years na palang nakalipas at parang ang bilis ng panahon. And isang gusto kong sabihin sa bawat sa inyo sa oras ito, hindi ko nire-regret, hindi ako nangihinayang na paglingkuran ng ating Diyos. Dahil siya ay mabuti. It's not a smooth sailing, maraming mga pagsubok, maraming mga maraming mga buts, but the Lord is faithful. And I would say, God is good. Mabuti ang Panginoon, mga kapatid. At hindi ka talo kapag ka siya ang inuna mo sa iyong buhay. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka talo. Kapag ka si Lord ang priority mo, pagka siyang inuna mo, like kang una sa blessing din niya. In fact, kahit hindi nga siyang inuuna mo, hindi ka niya nalilimutan. In fact, nung ikaw ay makasalanan pa, minahal ka niya. That's how good our God is. Amen. Bago po ako magpatuloy, tayo po muli ay humingi ng gabay at patnubay sa banal na Espiritu sa ating Panginoon. Let us bow our heads and for a moment. Lord, kayo po ang mangusap sa oras na ito. Itago po ninyo ako sa inyong kapangyarihan. Ang aking mga labi, ang aking mga notes, ang aking mga sasabihin ay gamitin lamang po ninyo para po sa inyong kapurihan. Sa Lord, wag po kayo mag-atubili, i-rebuke kami, ipahayag nyo sa amin ang katotohanan, masaktan man ang aming kalooban, but Lord, at the end of this message, God, may your name be glorified. And lahat kami, Panginoon, ay magsasabing, Panginoon, sinusurrender namin ang aming buhay sa inyo. Lord, I pray na ang puso ng bawat isa ay buksan po ninyo. Gawin po ninyo itong matabang lupa na mayahambing, Panginoon, upang sa pagkapahayag ng iyong mensahe, ng binhi ng inyong mensahe, ito po ay tumubo sa puso ng bawat isa at mamunga sa aming mga buhay. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. For the whole month, our theme is, basahin nga po natin? Identity in Christ. After 3 weeks of discussing the identity, anong ginawa sa ating Panginoon, malinaw na ba sa bawat isa sa atin ang ating identity sa harapan ng ating Panginoon? Hello. And I would just like to recap. Noong first Sunday, ang ating naging topic is, who I am in Christ. Sino ako sa harapan ng ating Panginoon? Nalaman mo ba kung sino ka sa harapan ng Panginoon? In Christ, we are found. Dati tayong nawawala. Sino dati yung nawawala? Ito amin na nawawala siya sa Panginoon. Ang nasusunod ay ang kanyang buhay. Pero hinanap tayo ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, hinanap ka ng Lord. At natagpuan ka niya. Amen. Lahat tayo ay nagkanya-kanyang direksyon. Parang mga tupa na naligaw ng landas.
pero hinanap ka ng Panginoon. At nung nakita ka, ikaw ay pinatawad, ikaw ay nilinis, at ginawa niyang karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. So, tandaan natin, tinawag tayo ng Lord hindi para linisin lang. Tinawag tayo ng Lord para iligtas at para pagpalain. Maranasan natin yung blessing na binibigay niya sa atin. Tayo ay tinransform. Sino rito ang na-transform ang buhay mula nakilala niya ang Panginoong Hesus? Yung dating salbahe, naging mabait. Amen? Yung dating sinungaling, hindi na sinungaling. Hello? Yung dating mayabang, hindi na, mayaman na. Ang pinagmamayabang na ay ang ating Panginoong Diyos. At yung dating walang direksyon ng buhay, katulad ko, binigyan ng direksyon ng buhay, ang buhay ng ating Panginoon. That's our identity now. At panghawakan mo yun. Kapag ka ikaw pinanghinaan ng kalooban, paalala mo sa sarili mo, anak na ako ng Diyos. Amen? And please be reminded, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ha, pastor? Yes. Lahat ng tao ay nilikha ng Panginoon, pero yung tumanggap lang sa Kanya ang naging anak ng Diyos. Amen. Yun lang po ang naging batayan. Sa John chapter 1 verse 12, lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak niya. So, again, let me remind you, not all people can be considered a child of God. Only those who have accepted the Lord Jesus Christ. Tinanggap mo na ba ang Panginoon sa iyong buhay? Pakitanong sa katabi mo, tinanggap mo na ba? Di nga. Kailan? Sino rito yung nakakatanda pa ng time na tinanggap niya ang ating Panginoong Jesus sa iyong buhay? Hello? Tanda ko ba yung date? Kaya nga sabi ko sa inyo, pagka mag-share kayo ng kaligtasan ng Panginoon, always remind that person, this is your spiritual birth date. Kung meron tayong physical birth date, meron din tayong spiritual birth date. Amen. So again, let me remind all of you, you have a new identity. And that identity was given by the Lord Jesus Christ. Amen. And the second Sunday, we have been adopted as God's children. Tayo ay inadapt ng Panginoon sa kanyang pamilya. Pagka inadapt ang isang palaboy, ang isang walang mamagulang, pagka inadapt, binibigay ba niya yung apelyido nung nag-a-adapt? Tama ba? Yung apelyido niya, pinapasa niya. At kapag ikaw ay legally adopted, yung bang kung mayaman yung pinaka nag-adapt sa'yo, yung kayamanan niya, mamanahin mo ba? Yes. At hindi lang yung kayamanan, yung buhay mo, mababago. Tama ba? So, ganun ang kalagayan natin. Tayo inadapt ng ating Panginoon sa kanyang pamilya. And that should give joy sa ating puso. Dapat maging matuwa tayo, maging masaya tayo. Why? Dati walang kwenta buhay natin. Ngayon may identity ka. Just for the sake of understanding lang. For example, ang yung pangalan, pangalan ko Joel Busa. Nung inadapt ako ng Panginoon, nilagay niya yung pangalan niya sa akin. Pwede sabihin, Joel Busa, Christ. Just to let you understand, amen? Ganun tayo inako ng ating Panginoon. And eto pa, you have been embraced and protected by God. Walang makapag-hihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng ating Panginoon. No one. Kamatayan man, paghihirap man, problema man, karamdaman man, hindi ka mahiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ganun kanya kamahal. And in fact, nung ikaw ay hindi ka ibig-ibig, minahal ka na ng ating Diyos. Napakabuti ba ng ating Panginoon? And that's the God whom I serve. And you also, you have accepted. Lahat po tayo ay kanyang anak. And we should always be happy, blessed, dahil meron tayong mapagmahal na Diyos. Yes, also proud. And last Sunday, tayo naman ay tinuruan ni Pastor Aladin about our identity. Hindi ka kinompared. You have been adopted. Tinanggap ka ng ating Panginoon. I am chosen. Tayo ay pinili ng ating Panginoon. I am loved. Amen? Mahal ka ng Panginoon. So, wag mong sasabihin na walang nagmamahal sa'yo. Amen? Karamihan ng mga nagkakaroon ng nagsusuicide, nagpapakamatay, sinasabi na walang nagmamahal sa akin. Hindi nila naramdaman. At marahil walang nakapagsabi na mahal ka ng Diyos. Let me just remind you, kung lahat ng tao tinalikuran ka na, ang Panginoong Hesus kailanman hindi ka tatalikuran. Amen. Ano po? Mga kapatid, today ang aking task
as part of our identity in Christ is that confidence through Christ, to surrender. Ano ba yung confidence? Ano ba yung confidence, mga kapatid? Ang Tagalog ng confidence? Tiwala. Amen? Gamit na lang po ako ng mic para mas Ano ang gamit ng confidence? O ano ang ibig sabihin ng confidence? Tiwala. Sa Tagalog, tiwala sa ating Panginoon. Confidence, kailangan nating magkaroon ng isang pagkakatiwalaan sa ating buhay. And I'm sure lahat tayo magkakasundo pagka sinabi natin, si Jesus dapat, ang Panginoon dapat ang pagkatiwalaan natin sa ating buhay. Why? The Lord is powerful God. Amen? Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. And you can trust God with your lives. Ano po? Ano pa ibig sabihin ng may confidence kay Lord? Isipin nyo nga, ano pa ibig sabihin? Pag sinabing ikaw may confidence kay Lord, anong parang pinapahayag nito? Panatag ka sa ating Panginoon. Ano pa? Palagay ka sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung buong tiwala mong yung buhay ay inilagak mo na sa ating Panginoon. It doesn't mean, pagka isang tao ay confident kay Lord, it doesn't mean na wala siyang problema. Hello? Kasi ang problema, kakambal na lang buhay yan. In fact, yung iba nga, kitang-kita sa mukha pag may problema eh. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha pa may problema. Biglang nagngiti, ano? Hello? Ano po? Hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi takot sa mga mangyayari sa hinaharap. Hindi rin ibig sabihin na ikaw ay hindi nasasaktan. In fact, lahat ng ito ay present, but you still have that confidence. Panatag ka pa rin, kumpiyansa. Panatag ka pa rin kasi alam mo, ang pinagkakatiwalaan mo sa buhay mo, ang Panginoon ang may control ng lahat ng bagay. Ulitin ko, God is in control. Alam niyo mga kapatid, kapag alam mo yung kalagayan mo sa harapan ng Panginoon, may matindi mang problema. Pagka sinabi mong God is in control, pumapanatag ka. And that's our identity. Kung hindi pa man ganun nararamdaman mo, I pray and I hope, sabi ko nga sa Holy Spirit, Lord, angkupan po ninyong kapangyarihan itong sasabihin ko. Kasi I can say every good words na sasabihin ko, pero kung hindi angkupan ng kapangyarihan ng Panginoon, walang effect sa buhay natin. Words may inspire, but only God can change our lives, our minds. Amen. Ano po? So, ang ibig sabihin ng confidence or tiwala, kumpiyansa sa ating Panginoon, ay meron kang mabuting Diyos na pinanghahawakan. Meron kang kasama sa hirap at ginhawa. Hello? Hindi lang yung asawa. May mga asawa nga nang iiwan, di ba? Pero si Lord, hindi kay iwan. What else? At hindi kanya pababayaan. Mga kapatid, bakit kaya napakahalaga na ang bawat anak ng Diyos ay namumuhay ng may confidence sa ating Panginoon? Unang-una, dahil ang buhay Kristiyano ay hindi dinisenyo para matakot sa hinaharap. Sa totoo lang, ewan ko aminin ninyo, lahat tayo mayroong mga fear sa ating buhay. Iba-iba yung fear natin. Maring yung mga dalaga ngayon, fear nila, makapag-asawa pa ba ako? Magkaka-boyfriend pa ba ako? Lord, 30 na ako. Maring fear yun. Sa mga magulang naman, pag nakita ka ng mga babies, mga anak, Lord, mapag-aaral ko pa ba ng distente ang aking anak? Sa mga upa ng bahay, Lord, meron pa ba akong pang-upa? Sa mga nagabayad, sa mga due date, Lord, may pambayad pa ba kami? Ang dami-dami nating fear. In fact, pagka gumising ka lang sa umaga, ang sakit ng ulo mo, advance ka mag-isip, naku, baka ito na yun, baka meron ng cancer, baka ito na yung matinding karamdaman. Lord, ito na ba yung kamamatay ko? Advance tayo mag-isip. Hello? Ano po? And so, those things na pinapasok ng kaaway sa ating isipan, and our enemy is Satan. Always remember, Satan has the freedom, meron siyang laya na maglagay ng negative thoughts sa iyong isipan. Our mind is the battlefield. Ulitin natin, our mind is the battlefield. Diyan naglalagay ng negative thoughts ang kaaway. At pagka pinaniwalaan mo yon, pumasok sa sistema mo, panghihinaan ka na ng pananampalataya, and even mararamdaman mo rin yung manifestation sa katawan mo. Hello?
Kaya napakahalaga, meron tayong confidence sa ating Diyos na ano man yung nakikita natin, in fact, maski may nararamdaman ka pwede mong i-renounce because God is in control. Amen po ba? Ano po? So, kapag ka ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, ano man ang kinakaharap mo sa buhay sa oras na ito, you will still say, God, thank you. God, salamat po. May mga komento minsan sa atin, yung mga nanonood minsan sa online, sabi, Pastor, ba't ganon yung iba sa mga nagte-testimony, nakaranas na, like for example, nakaramdam ng karamdaman, nagkaroon ng sakit, nagte-thank you Lord pa rin. Yung iba na aksidente, nagte-thank you Lord pa rin. Bakit ganon? Hindi maunawaan yun ng mundo. Why? Kung kilala mo ang iyong Ama and you have confidence in God, whatever is happening, ano man nangyayari sa'yo, you know that God is in control. Ibig sabihin, yung sabi sa Romans chapter 8 verse 28, sinakalman verse na yun, God is working for the good of them who love Him. Kung mahal mo ang Panginoon, kahit sa oras ito parang basura yung kinalalagyan mo, parang sadlak na sadlak ka na, you are at lowest point of your life. If you love God, you have nothing to fear. Bakit? Mabuti at alam ng Panginoon ang mangyayari sa kinabukasan. Amen. That's the big difference. We don't know our future. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinaharap. But God knows. At pag pinagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay, you can never go wrong. Hindi ka madidisappoint. Amen. No? So, maraming tao ngayon ang lagi nag-aalala. Maraming tao ngayon ang natatakot sa future. Maraming nadidiscourage, maraming nawawala ng pag-asa, at lagi nakadepende sa sariling kakayanan. And that's where our energy, our spiritual strength being sucked, hinihigop ng kaaway. And therefore, ano mangyayari? You are parang weak and lonely and disappointed and no hope. Church, we need to put our confidence in God. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay manampalataya sa Kanya. Magkaroon ng tunay na kumpiyansa sa ating Panginoon. Magkaroon ng kapanatagan. Church, panatag ka ba ngayon? Sa dami ng mga political na nangyayari sa mundo ngayon, sobrang init, sa dami ng mga nangyayaring mga pagbabago, meron ka pa bang peace? And honestly answer the Lord. Lord, parang ang hirap magtiwala. And that's what the reason why this message ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Church, hindi confidence sa sarili ang solusyon, kundi confidence sa ating Diyos. Marami ito confidence sa sarili. Meron ang word na self-confidence. May tiwala sa sarili. Ano pinagkakatiwala pag meron ka self-confidence? Nagtitiwala ka sa strength mo, sa health mo, maaaring ngayon malakas ka. Pero sa totoo lang, isang pangyayari lang pwede mabago ang buong buhay. Yung sinasabi ka ni Brother Resty. Yan, Resty. Hindi ako sanay boy. Oh, isang segundo lang pwedeng mabago ang buhay. Ano po? Ang daming pwedeng mangyari. Ngayong malusog ka, pero bigla ka na lang makakaramdam ng sakit. At nung pumunta ka sa doktor, umiiling-iling ang doktor. Dok, ano po ba yung sakit ko? Kakabahan ka na, di ba? Dok, sabihin mo na gano'ng katagal. Ilang buwan ba, Dok? Pagka ganun, doktor, ano sabihin sa'yo? No? O ano sasabihin mo sa doktor? Dok, sabihin niyo sa akin, magtapat kayo, tanggap ko naman po eh. Sasabihin ng doktor, 10, 9, bibilangan ka na pala, 8, no? Huwag lumasahan ng ganun mga doktor, but you know, kapag ka ang health na ang reason, talagang kuwang-kuha yung attention mo ng ating Panginoon. Church, kahapon lang may dinalaw kami sa hospital. Isang kapitbahay and we have prayed. And itong week na to, may kayong mga dinadala mga may karamdaman. Ang hirap pagka physical health na yung problema. Alam niyo bakit?
Kahit may pera ka, hindi pa rin maibisan yung sakit. Mabibigyan ka ng doktor ng pain reliever, pero after a few hours, balik na naman yung sakit. At eto, makakabili ka ng mamahaling gamot, yung magandang hospital, espesyalista na doktor, but it's not a guarantee pa rin. Amen. Na ikaw ay gagaling. Church, dapat dito makuha atensyon natin. Kaya napakahalaga, yung confidence natin ay nasa tunay na Diyos. Hindi sa mga ginagawa nating idol sa ating buhay. I mean not the idol na graven image. Marami tayong na-idolize sa ating buhay, mismo sa sarili mo. Kagandahan mo, kagwapuhan mo. You have confidence kasi, pag titingnan mo sa amin, wow, gwapo mo talaga. Ganda mo talaga, boy. Ay, girl. Ano po? You have so much confidence in your strength. Pero again, let me tell you, isang segundo lang, isang pangyayari lang, bago ang sitwasyon, mababago ang sitwasyon. Sa mga may anak dito, kailan mo na-realize na mula nagka-baby ka, nagka-anak ka, hindi ka na pwedeng matulog ng dire-diretso. Hello? Amen. Wala ka na tulog na from paghiga mo ng 8 or 7, gigising ka na ng 8 uli ng umaga. Wala na. Kundi paputol-putol na. Why? That's the changes sa ating buhay. Ano po? So, napakahalaga na tanggap natin sitwasyon at meron tayong pinagkakatiwalaan na may control ng lahat ng bagay. And that is our Lord Jesus Christ. Okay. Confident in God, or let me show you number 1 item ko. Confidence in God requires the surrender of our will to His will. Confidence in God requires, ano sa Tagalog to? Kailangan nating isuko ang ating will. Sa mga naka-attend po ng ating R&R, Retreat and Recreation, our theme is His will and not my will. Church, dito lang, ito madalas na pinaka-culprit ng paghihirap ng mga tao. Kapag ang isang tao ay confident kay Lord, pero ang nasusunod ay ang sarili niya, may problema. Kapag ang isang tao ay nagsabing, Lord, I have confidence in you, but you're not surrendering your life, hindi yung will niya ang nasusunod, kundi will mo, may problema tayo doon. Self-confidence na may halong spirituality. Ano yung self-confidence na may halong spirituality? Gusto mo na yung Lord ang siyang magbe-bless doon sa plano mo. Hindi yung plan ng Lord ang masunod sa buhay mo. Nakuha niyo po ba? Amen? So pag sinabing His will, kalooban ng Panginoon ang nasusunod. Like for example, sa mga matagal lang mananampalataya, sabi ng Lord, do not be equally yoked with unbelievers. In short, para madali natin maunawaan, huwag kang papatol sa hindi mo kapananampalataya. Not because of religion, not because of the sake of our organization, but God knows, alam ng Panginoon, ang daming problemang lumalabas kapag hindi kayo pareho ng paniniwala sa Diyos. Amen. Lalo na pagka walang kinikilalang Diyos. May akong mga na-experience na dati active sa church pero nakapangasawa ng hindi kumikilala sa Diyos. Pagka nung boyfriend pa lang, umatin sa church. Pero nung nakinasal na sila, hindi na umatin sa church, pati siya binabawalan ng umatin sa church. Ano naging result? Yung dating active, yung dating worker, hindi na nakakadalo ng church. One of the reason is, hindi ka pareho ng pananampalataya. Do you think alam ng Lord yung will niya at yung will ng babae? Yes. At kaya nagbibigay ng fences, nagbibigay ng boundaries ang ating Panginoon because He knows the future. Yung mga boundaries na binibigay ng Lord, yung mga bawal na binibigay ng Panginoon, it is not for you to be parang enslaved, kundi para protectionan ka. Amen. Pakisabi para protectionan ka. Yes. And ang isang Kristiyano nagsasabing, I have my confidence in God, pero hindi will ng Lord ang nasusunod. You cannot have that full confidence. Alam niyo kung bakit? Makinig kayo.
That full confidence in God can be attained, mararanasan mo once you fully surrendered ang buhay mo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung will ng Lord ang nasusunod at hindi yung will mo. Amen. Yan po ang premise. Ito ang parang pinaka-required ng Panginoon. I can protect you. I can bless you as long as you remain in my will. Kasi ang will ng Panginoon laging para sa ikabubuti natin. Amen. Ano po? So, paano natin sabihin na isang tao ay nasunod ang will ng Lord? Ano ba yung mga common decisions natin na ginagawa? Will ba ng Lord or hindi? Hello? Mahirap, di ba? Pero once na ang sarili mo ang nasunod, then that's your will, hindi kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, magsimba ka. Lord, atin muna ako ng party. Lord, meron kaming outing. Will ba ni Lord o will mo? Hello? Sabi ng Lord na magbasa ka ng Bible. Lord, ang ganda ng Netflix, ang ganda ng sinusundan yung Korean novela, may bago. So, nakapanood ka. Hindi ka nakapagbasa ng Bible. Will ng Lord o will mo? Those are common things, but most of the time, alam mo pag will ng Lord at will ng sarili mo ang nasusunod. Hello, mga kapatid. Ano po? So, marami sa atin ang nagsasabing confident kay Lord, pero in action, you are having your confidence sa sarili mong kalakasan. And doon pumapasok ang problema. Sa totoo lang mga kapatid, hindi si Satan palagi ang pinagmumulan ng problema mo. Hello? No? Kung makapagsabi nga lang si Satan, lagi na lang ako nasisisi. Kalooban mo yan, ikaw ang pumili niyan, ikaw ang may gusto niyan. Hello? Madalas ang tao, ang will ng tao at ng will ng Diyos ay nagsasabog, nagko-conflict. Alam niyo kung bakit? Ang kalooban ng tao ay kung ano yung makakasaya sa kanya. Ano yung nagbibigay ng kasiyahan sa kanya. Dito ako masaya eh. Dito ako parang feel ko accepted ako eh. Hello? Ano po? Kahit labag sa kalooban ng Panginoon, basta it feels so good inside, yun ang gagawin niya. Eh yung pala, the devil doesn't give freely. Laging merong string attached yun. Hello? Lagi pong merong kapalit. Ano po? Ang tunay na confidence o pagtitiwala kay God ay laging may kasamang pag-surrender. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pag-surrender at ang will ng Lord o confidence. Amen. Ano po? So, trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and lean not on your own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Kabisado ko ito ever since nung ako po ay naging Christian. Lagi pinauulit-ulit sa amin ito dati ng aming pastor. Trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and lean not on your own understanding. Ang linaw ng paalala ng Panginoon. Huwag mong pagkatiwalaan, huwag mong ilagay ang confidence mo sa sarili mong isip, sa sarili mong kakayanan. In fact, i-trust mo ang puso mo, buong puso sa ating Panginoon. I don't know kung may na-meet na kayo mga person na stroke. Ano po? Ako kasi yung pinsa ko dati na pastor is na stroke siya. Ano niyo ba yung epekto ng stroke sa kanya? Nalimutan niya yung magsulat. Nalimutan na nga niya yung ABC, yung nalimutan niya yun. Parang na-erase sa kanyang isipan. Graduate siya ng accountancy. No, si Pastor Romy, graduate siya accountancy. Lahat yung parang na-wash. Back to zero. Ganun kadali, ganun lang na pangyayari, burado pala lahat ng pinagkakatiwalaan, maski degree mo. Once na dumating ang mga ganong pagsubok. Church, again, I am reminding you, do not put your trust in yourself. Huwag mong ilagay yung confidence mo sa sarili mong magagawa. Always trust the Lord. And if you are going to trust God, samahan mo rin ng surrendering your will. Amen. I-surrender natin ang ating
will sa ating Panginoon. Ngayon, bakit naglalaban palagi ang kalooban ng Panginoon at ang kalooban ng tao? The flesh and the spirit desires opposite things. Magkaiba ang gusto ng spirit world mo o ng spirit part mo, iba rin ang kagustuhan ng physical na katawan. Sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 17, sabi rito, for the flesh desires what is contrary to the spirit. Ang gusto rin ng ating mga katawan ay kabaliktaran sa gusto ng espiritu. The Bible teaches that there is an internal war. Merong nangyayaring gera sa kalooban ng isang tao. The war between the flesh, yung gusto ng flesh, at saka yung gusto ng ating Panginoon. The Spirit wants total surrender. Ang nais ng Panginoon, isurrender mo sa Kanya ang iyong buhay. Ang gusto mo ng flesh, bigyan mo ng pleasure yung sarili mo. At eto madalas, kung mahina ang iyong spirit, ang susundin mo palagi ang flesh. Kasi mas malakas palagi ang flesh. Eto yung nararamdaman mo eh. Hello. So totoo lang, maraming mga napasok sa gulo, maraming napasok sa mga sigalot dahil binigyan ng priority ang flesh, ang katawan. The flesh says, pakinggan po ito sinasabi ng katawan do what it feels good. Amen. Ano yung masarap yun ang gawin mo? At yung masarap na yun, habang ginagawa mo, hindi magtatagal, magiging addict ka na roon. Kaya pagka ang isang tao ay kontrolado ng addict na, kahit ayaw na niya, wala siyang magawa. Yung pa rin ang susundin niya. Nakuha po ba natin? And addiction doesn't mean only sa mga substance. No. Ang daming forma ng addiction sa ating buhay. In fact, lahat ng mga bagay na ayaw mo nang gawin, lahat ng bagay na ayaw mo nang gawin, pero nagagawa mo pa rin, that's an addiction. It could be the food. Ayoko lang kumain pero ang sarap eh. No? Ayoko lang minom ng alak pero iba tama pare. Diba? Pag ako nakarasin natin pag inom, iba yung lamig ng beer na nakikita mong namamawis sa baso na parang nararamdaman mong humahagod. Kung di talaga tayo binago ng Panginoon, nandoon pa rin. Maski ako nandoon pa rin sa kalagayan na yun. Especially ito yung mga, alam niyo yung mga nakasana natin, na habits natin sa ating buhay. Paggising mo sa umaga, ano ang una-una mong ginagawa? Kape, na masarap na mainit, samaan ng mainit na pandesal. Routine mo yun araw-araw, and that's also an addiction. Na nasisira araw mo pagka hindi mo nagawa yun. So malinaw ba? It could be a thing na ginagawa ba, nanonood ka ng TV, na isa-isang tabi mo na si Lord, kahit na magsimba dapat, kahit na may devotion ka dapat, pero sinusundan mo yung palabas na yon. Anything that you prioritize aside from God is a bad addiction. Magkakabati pa po tayo, o galit na kayo. Kaya nga yung prayer ko kayo na, di ba, Lord, saktan mo yung aming kalooban, pero i-bless nyo kami. Kasi sa totoo lang, truth hurts. Amen. Pero salamat na rin kung pumasok ka sa loob ng church, nasaktan ka, na-realize yung pagkakamali mo, at lalabas ka sa church na nagbago, nagdesisyon ka, may nangyari sa pagsisimba mo. Pero kung pumasok ka sa church, yung lahat lang gusto mong marinig, yung ayaw mong pakinggan, niresist mo, paglabas mo sa church, walang nagbago, sayang. Sayang ang pagplansya ng damit mo, sayang ang kinain mo, nag-almusal, sayang ang pamasahe mo. Walang nangyari. Sabi nga ng Chinese, sayang peya. Wala man nangyari. So, ako mas masarap, yes, kung ang paso nagtuturo ay masakit magsalita. Pero dahil naalala ko, na-realize ko ang aking mga pagkakamali, then I truly met God. Nasaktan ka eh. And in fact, sa Bible, silang mga nakatagpo sa Panginoon, pag alis nila, pag hiwalay na sa Panginoon, nabago ang kanilang buhay. Amen. And the church is the place where we meet God. Face to face. Hearing directly. So dapat mayroong nagbabago. Pag walang nagbago, then you have not met God. You just listen to the program. You have been entertained by the good praise and worship.
ang pogi ni brother na worship leader, ang galing ng drummer. Wow, naka-inspire sa church na yon, babalik ako. Hello, kung ganun ang reason, wag po. Amen. Kaya nga ang palagi nating prayer, and I always remind our worship team, always invite, always prioritize the presence of God. Dahil kung hindi si Lord ang gumawa, naging concert place lang tong church. Amen. Ang sabi sa Bible, kapag hindi si Lord ang na-please, yung ingay ng cymbals, ganun lang ang nako-communicate natin. Hello. Kaya nga napakaganda, once we are, lalapit tayo sa ating Panginoon, lagi tayong pasya, Lord, I'm opening my heart. Ano yung problema ko sa kalooban ko at doon mo ko tirahin para magbago ako. At lalabas ako sa church ng isang bagong nilalang. That identity in Christ not only will be a label, hindi lang label, kundi my life. Hello. Actually, isa sa na-observe ko na effective na pagpapakilala sa Panginoon sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, is a change lives. Amen. Hindi mo na kailangan pa mag-share ng, John 3:16, for God so loved the world. Hindi. Pag nakita ka na, di ba dati itong GAGO, pero ba't ngayon puro Bible verse na sinasabi? Dati ito talagang kahit na natutulog, gisingin mo, basta iinom, gigising yan. Pero ngayon, ba't puro Bible verse na? At dati hindi nagpapatalo to, pero ngayon, mapagbigay na. Dati maramot yan. Kinatsani ang pera sa pitaka. Pero ngayon, basta para kay Lord, basta may nangangailangan tumutulong, that change lives will attract people. Amen. Madalas ko binibigyan ng example dito sa mga estudyante, sa mga anak, na kung ang mga magulang mo hindi pa Christian, hindi pa nakakilala sa Panginoon, at nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, no? Nasasabi mo, Nay, huwag niyong papakialaman ng hugasan, ha? Akin yan. Sagot ko yan. Tayo, huwag kayong maglilinis ng sakyan, ha? Sagot ko yan. Ano kaya sabihin ng tatay, nanay mo? Dilubyo na ba, Lord? Ba't nagkaganito anak ko? At siguro papatawag pa si pastor. Pastor Joel, punta ang nga rito. Ba't nagkaganyan anak ko? Dati ang tamad-tamad niyan eh. Pero ngayon naghuhugas na ng pinggan. Ngayon nag-volunteer na sa mga gagawin. Wow! Do you think pagka niyaya niyo sila sa church, hindi sila sama? The best invitational action is by testimony of a changed lives. Hindi mo na kailangan mag-quote ng maraming verse. At ito nga po ang pinakamadali when it comes to sharing God's word, a changed lives. You don't have to memorize many verses. You don't have to memorize the Roman road. Just display ang binagong buhay. Amen. So once again, the flesh says, do what it feels good. And also, the flesh says, protect yourself. Protekta mo yung kaligayahan mo. Amen. At ipaglalaban mo yung kaligayahan mo na yon kahit nakapahama ka ng dulo. Church, ako po ay, sabi nga, for so many, I am a pastor for 26 years na. Marami na akong mga nadalaw sa hospital. Marami na akong naging experience sa mga, kadalasan may karamdaman eh. Kasi doon, pupunta ako sa Chinese to visit patients. At na-observe ko, kapag ka ang mga tao ay nasa bingit na ng karamdaman, ano po, talagang doon sila nagiging godly. Hinahanap nila ang Panginoon. They love to be prayed. Pero nung mga malakas pa ang katawan, okay lahat, maganda ang career, maganda ang buhay, merong direksyon, they don't have time sa ating Panginoon. And let me tell you, not just the sick person. Actually ngayon, at maaaring nandito ka rin ngayon, pero ganun ang stand mo. Second priority mo lang ang ating Panginoon. Minsan parang, what's the irony, no? You want all the blessings from God, pero ang time mo, tira-tira para kay Lord. Hello? Di ba parang unfair? Sa totoo lang, unfair tayo mga tao sa Panginoon. There are times na, alam mo na, si Lord Jesus Christ ang namatay para tubusin kasalanan mo. Para tubusin ang buhay mo. Para alisin lahat ng karamdaman sa iyo, magkaroon ka ng kagalingan. Pero minsan sino ang pinaprioritize natin? Career. Pleasurable things.
Kung minsan mga palabas, Korean novela, movies, ito yung umubos ng oras natin. And it feels good sa kalooban natin. Pero nagdaramdam din kaya ang Panginoon? Sagutin po ninyo ko. Do you think nagdaramdam din ang Lord? Meron bang emotions ang Lord? In fact, sabi nga sa Bible, selosolin, mapanibughuin ang ating Panginoon. Church, anong pair natin sa Lord? Madalas one-sided ang ating love. Kasi naunawa naman ng Lord, mapagmahal naman si Lord. But doesn't mean hindi siya nasasaktan. Pero kahit na nasasaktan, willing pa rin siyang ibigay ang lahat ng ating kailangan. Hoping that someday, anak, magigising ka rin sa katotohanan. Marirealize mo. Ano ba yung tawag? May pang word doon na mas malapit. Na magigising ka rin sa katotohanan. So God is hoping for that date. Pero sana pag dumating oras na yon, not yung kung kailang wasak na ang buhay mo, kung kailang may tahanin ka na, sana ngayon. Kasi ang ganda ng plano ng Panginoon sa ating buhay. So, totoo lang. Ang ganda mga kapatid. Yun ang word. Matauhan sana ang aking anak, sabi ng Panginoon. Na yung binibigay ko sa kanyang ginto, settled na siya doon sa tanso kasi nakita niya. Pero tanso lang yun, ang binibigay ko sa kanya ginto. Yung gusto niyang trabaho na kumikita siya roon, meron ako mas bibigay na hindi masungit, hindi maramot ang boss. Na mag-enjoy pa siya sa buhay. Sa totoo lang, sino mga nagtatrabaho rito? Amen. Taas ang kamay, di ba? Kumusta mga boss natin? Dumating ba sa punto na ayoko na magtrabaho, lunis na naman, ayoko na magtrabaho. Hello? Dumating ba yon? Yes. Why? Kasi, maraming dahilan. But if you work for God, it doesn't mean mag-resign ka sa trabaho, pero priority mang Lord, then you will have that satisfaction sa iyong buhay. The Spirit say, etong sabi ng Espiritu, kapag His will, obey God. Everybody say, obey God. Sa Tagalog, sundin mo ang Panginoon. Second, trust God. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Hindi mo alam yung mangyayari. Hello? Dumating ka na ba sa decision making situations na wala kang idea ano maging outcome? Hello? Talagang zero idea. Then doon pumapasok ngayon ang trusting God. Trust God. And also, die to the self. Patayin mo yung old self mo. And doon maranasan talaga yung fully confident in God. That is why surrender is difficult. Ang ganda ng title, no? Confidence through surrender. The word surrender is parang andali painggan. Pero i-surrender mo yung career mo, i-surrender mo yung self-will mo, i-surrender mo yung schedule mo, and i-prioritize mo si God. Nandoon yung sekreto ng satisfied life, having that confidence. Sa mga workers natin dito, you are voluntarily working for God. Imagine, sa mga worship team, pupunta rito, dapat nasa bahay lang, pero mag-practice ilang oras, at sa bahay kailangan i-memorize yung mga chords, lahat ng ginagawa for free for the Lord. Amen. Let me tell you, your work is not in vain. And the Lord sees lahat ng sacrifice ninyo. It's a good example of having that confidence and surrendering your life. But let me tell you, ano ba yung pinaka-main product na gusto ng Panginoon? Hello? Anong pinaka-desire ng Lord na ibibigay natin sa Kanya? Hello? Ano po? Soul. Kaluluwa. Kasi ang purpose talaga ng Panginoon, maraming mga kaluluwa ang maligtas. Amen. Sana ilagay yun ng Lord sa puso natin. Ano po? Minsan, ang pinakamalaking laban ng Kristiyano ay hindi laban sa demonyo, hindi laban sa devil, kundi laban sa sarili niyang kalooban, self-will.
Bakit kapag nasasaktan tayo, gusto nating lumayo sa Panginoon? Ako may mga nakaringgan na ako, Pastor, magpapahinga muna ako, hindi muna ako attend kasi nangihina ako ngayon. Lalakas ka ba pagka lumayo ka sa Panginoon? Hello? Wrong move! Pastor, maglalaylo muna ako sa ministry ko kasi nangihina po ako spiritually. Maling move. In fact, dapat lalo kang lumapit sa Panginoon. Lalo kang kumapit sa Panginoon. Ano po? Alam nyo, ginagamit ng iba yung kanilang parang self-desire para yung kalooban ng Panginoon ang siyang parang sumunod sa kanyang kalooban, sa kalooban ng tao. This is not the real situations dapat. Ano po? Minsan sinasabi natin, Lord, I claim it. Lord, bless mo ako. Lord, piling ko, makukuha ko na to. Pero ang question, priority mo ba ang Panginoon? Ano po? Kapag hindi naman talaga priority ang Panginoon, hindi mo maramdaman yung wisdom ng Lord. Wisdom mo kasi ginagamit. Yung character ni God hindi ganun kalinaw sa'yo. Church, I urge you, surrender your will to God. Period. Sana, katulad ng sasabi ko, yung Sunday is non-negotiable for Christians. Your Sunday belongs to God. Unahin mo muna ang Panginoon. Why? Kasi ikaw ang prioritas. Inuna ka ng Panginoon sa kanyang buhay. Even God, on the seventh day, God rested. Nagpahinga ang Panginoon. And God's desire for you to rest also in His presence. Amen. Second, my point. Confidence in God is built during difficult seasons. Confidence in God is built in difficult seasons. Alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon ako ay always tuwing umaga nagte-thank ako sa Lord. Panginoon, pagka nakabangon ako, nakalakad ako, nakatayo ako rito, I always thank God every day. Doon ko na-realize na noon hindi ko napapasalamatan ng Panginoon kapag nakatakbo ako ng 1 hour. Hindi ko na-appreciate yun. Pero ngayon, yung makalakad ako, pagka nasa ASM na kayo, makapunta ka doon sa kabilang dulo, sa Uniqlo ba yun? At makapunta ka sa may McDo, sa mga SR na, malakad ko yun, thankful na ako sa Lord. Why? Kasi minsan ang lapit-lapit lang ng nilalakaran ko, ang sakit na ng tuwa. Ngayon, hindi na ako nag-demand ng upuan. I can stand. And that's a blessing from God, mga kapatid. Ano po? Once na naka-experience ka ng something has been taken away, doon lang ma-realize na araw-araw binibless ako ng Lord pero hindi ko man lang siya napasalamatan. Hello? Araw-araw meron kang nanay na nag-aasikaso, pinagluluto ka, binibigyan ka ng baon, pinaglalaba ka. Have you ever say thank you sa iyong nanay? Opo, Pastor, pagka Mother's Day. Pero every day that you have been taken care of, sometimes, kailangan pang alisin muna yung something that privilege para lang makita natin yung blessing ng Lord sa ating buhay. Church, difficult seasons comes. Dumating talaga yung difficult seasons. Ano yung mga difficult seasons na yan? Sabi nga sa James chapter 1, verse 2 and 3, the testing of your faith produces perseverance. Kaya minsan dumating ang mga pagsubok para makita ng Panginoon ang ating puso talaga bang nakasalig sa Kanya. At ano yung mga pagsubok na yan? Again, karamdaman, problema sa relasyon, trabaho biglang nawala, ano po, problema sa anak, problema sa asawa. And as I have always said, ang pinakamadaling solusyonan na problema ay ang pera. Agree ba kayo doon? Ang pera, kapag ka-problema, pag may dumating na pera, binayaran mo, nagastusan mo yung mga kailangan, solve na yung problema, right? Pero ang relasyon, ang asawang hindi tapat, hindi ka mapanatag. Lagi mong hinahanap. Nasaan ka na? Text and text. Lagi ka nag-aalinlangan sa mga sinasabi. Ang anak na hindi, na naging addict, na naging pasaway, hindi mapalagay ang kapamilya pagka umalis ng bahay. Kahit may pera, hindi masolusyonan. Amen. Pagka ganito mga dumating mga pagsubok, mga kapatid, kanino ka lalapit? And it's God. Put your full confidence sa ating Panginoon.
God's will is sometimes painful. Masakit. Ala na pagka nasanay kang ang ginagawa mo sa sarili mong kalooban at sa kalooban ng Panginoon. It's like ang ginagamit ko nga pong illustration dito is, kung ikaw ay nasugatan na, tapos nilagyan mo ng band-aid at nalimutan mong hugasan o langgasin, kinabukasan, dumikit yung bandage o yung band-aid sa sugat. Hello, sino nakaranas nun? Siguro lalo tayo, no? Pag inaalis mo kahit dahan-dahan, ang sakit. Po. Pag meron ka pang medyo kapatid na medyo malikot, biglang hinila, ayun. Napasigaw ka lang na aray, pero di mo magantihan. Church, ang sinasabi ko, kapag kaanak ka ng Panginoon, you are considered child of God. Kung meron mga nakasanayan ka, hindi papayag ang Panginoon matili sa iyan. Ulitin ko, hindi papayag ang Panginoon na mahirati ka sa ganyan sitwasyon. Aalisin ng Panginoon yan. And let me tell you, makinig po kayo mga kapatid. Hindi papayag ang Panginoon na yung plano niya sa kanyang mga anak ay hindi matuloy. Katulad ng mga magulang, gagawin ng lahat para makuha yung pangarap nila, yung pangarap ng anak niya, masuportahan niya, gagawin niya lahat. Same with God. Meron siyang exclusive plan sa bawat isa sa atin. At kung yung plan na yun na nahadlangan dahil sa iyong gawi, dahil sa iyong mga ginagawa ngayon, aalisin ng Panginoon yun. Why? Because God disciplined His true child. Kapag lahat ng sinisimulan mo, Lord, bakit parang sila? God is disciplining you, redirecting you sa tamang daan, sa tamang sitwasyon para ma-attain mo yung kanyang plano sa buhay mo. At kung ako sa iyo, huwag ka na magmatigas. Huwag ka nang magmaangan-maangan pa. Alam niyo yung mga tupa na nanginginain, humihiwalay sa grupo. Alam niyo ba yung mga shepherd, bakit may carrot yung dulo? Yung parang merong hook. Para kapag kami naligaw, kakariti ka sa At ikaw, nangungunain ka ng mga bisyo, nanginginain ka ng mga in-offer ng mundo. Sumunod ka na kagad sa Panginoon. Why? The Lord wants you to be mapaayos, maging maayos. Church, hanggang kailan ka magmamatigas? Mga kapatid, hanggang kailan ka magmamatigas sa kalooban ng ating Panginoon? Alam nyo, lahat tayo ay mayroong desire sa ating puso na makakasiya. At yung desire na akala natin makukuha natin pagka nakuha mo na yung yaman, may pera, may sarili ka ng bahay, may sakyan ka, akala mo yun na ang true happiness. But let me tell you, bakit hanggang ngayon yung mga mayayaman, gahaman pa lalo? Yung mga may maleta na, gusto pa ng maraming maleta. Why? Kasi kapag pera ang hanap mo, hindi talaga mapupuno ang desire mo pagka pera ang hinahanap mo. In fact, sabi nga sa Bible, the love of money is the root of all evil. Amen? Hindi money, the love of money is the root of all evil. And now, let me redefine that. The lack of money is also the root of all evil. Pag wala kang pera, ano mga pumapakas sa isipan mo? Hello? Pero ito sabi ko, hindi mapupunan yung desire ng puso mo na masatisfy ka sa buhay kasi ang space dyan na magpupuno ay ang ating Panginoon. There's a vacuum in our hearts na nilaan lang yun ng Lord kasi siya ang creator natin, di ba? And that space can only be filled by God's presence. Hello? Kaya nga mayroong mga mayayaman, maraming pera, walang matagpo ang kapayapaan. Pero mayroong mga mahirap na Kristiyano na kahit sa upuan makakatulog ng 8 oras, sobrang payapa. Amen. In fact, ngayon nga sobrang payapa. That's how blessed we are. Amen. At ako hindi ko inasabi ang yan dahil okay lang yan. Why? Because that's a blessing from God. Sino rito yung maaga nagising kanina? Hello? Hello? Sino nagising ng alas 3 na madaling araw? Pareho tayo. Gising pa pala, hindi pala tulog. And blessing ng Panginoon ang tulog. Amen, ang kapahingahan. And we need that blessing. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa atin ay ma-enjoy ang buhay. And let me tell you, ang buhay may enjoy mo lamang kapag kakasama ang Panginoon Diyos. Success without God is futile. Hello? Having so much money without God is nothing, meaningless. Sabi nga ni Solomon na nagkaroon ng 1,000 asawa. Hello? Yes, 1,000 asawa ni Solomon. Si Solomon ng kapanahon niya, ang ginto ay para naging palasak, normal lang.
Ganun siya pinagyaman. Pero sabi niya, life is meaningless under the sun. Magkakaroon lang ng tunay na halaga ang buhay once you recognize God as your Lord and King. Offer mo yung buhay mo sa Kanya. And you will tell me, pwede niyo akong balikan once na kayo naging seryoso sa Lord, binigay niyo yung priority kay Lord, tapos hindi naging maganda buhay mo, hindi ka naging masaya, balikan mo ako. But as far as I'm concerned, ako lang for 26 years na. Yes, maraming problema, pero sa kalagitnaan ng problema, damang-dama mo ang yakap ng ating Panginoon. And yan ang gusto maranasan ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Church, the Lord Jesus said, your will and not my will be done. Pagka pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi ka mapapahamak. It's like the song na si Jesus ang tsuper ng buhay. Dito ka sumakay, biyay ay panghabang buhay. Why not let God take control? There's also a song na Jesus take the wheel. Kung ang buhay mo ngayon hindi mo kontrolado, ibigay mo yung pagmamaneho sa ating Panginoon. And that's me surrendering your life. Last na po ako. Okay. Number 3, ang confidence sa Diyos ay nagbibigay ng lakas para sumunod sa Kanyang kalooban. Once you have that confidence sa Lord, and the Lord never fails, merong matinding problema, kinatagpo ka niya. Meron kang matinding karamdaman, pinagaling ka niya. Dumating si Judith, bigyan ka niya ng pambayad. The Lord never fails. At yun ang magbibigay sa iyo ng lakas upang sumunod sa Kanyang kalooban. The more you obey God, the more blessed you will be. Ano yung magandang sitwasyon? Katulad ng testimony kayo ni Jonathan, once na hindi ka nag-obey, sabi ng Lord, pray always. Hindi ka nag-pray, nag-drive ka kaagad. At nung na-disgrasya ka doon maranasan, hindi ko kasi ako mag-pray. Ang gusto ko lang sabihin dito is, always prioritize. Sa paggising mo pa lang sa umaga, unahin mo ng Panginoon. And your life will never go wrong. Pero ito ang paalala rin. Kasi may naman kahit ako, tuwing nag-start ako ng sasakyan, I always pray. Pero, nabangga pa rin. Pero, nagkaroon pa rin ng problema. Pagka ganun nangyari, merong magandang plano ang Panginoon. At doon pumapasok yung trusting His will. Katulad nung langgam na nabasa ko sa isang testimony, bit niya, kagat-kagat niya, yung parang maliit na salamin. At nilagyan ng kwento ng author. Sabi nung langgam, Panginoon, kahit ang bigat-bigat nito, sige, dadalhin ko kasi kalooban mo. And yung story pala is merong hiker na Christian na malabo mata, nagko-contact lens siya. At habang siya nagka-climb sa rope, biglang humangin ng malakas. Yung contact lens niya, tinangay ng hangin. Ibig sabihin, kung nagka-climb ka sa gilid ng mountain at nalaglag ang contact lens mo, mayroon pa bang chance ang makuha yun? Wala na. But this is the testimony. Habang nagpe-pray, isang Christian na yun, Lord, hirap akong makakita. Mas nakakahilo pagka isa lang ang contact lens, kaya inalis na lang niya. Pero pagtingin niya, nakita niya yung langgam. Bit yung contact lens, naglalakad. Hello? This is a real testimony, ha? Nakita niya, lumakit yung langgam, dala-dalain ko. Lord, thank you for that answered prayer. Hello? Merong mga pagsubok na dumarating na para bang dagok sa buhay natin, pero merong nais patunayan ng Panginoon sa iyong buhay. You will see God more. You will experience more of God's blessing. Amen. Ano po? So, ang attitude ng isang Kristiyana, talagang confident kay Lord, sa kalagitnaan ng pagsubok, thank you, Lord. Meron kang plano. Amen. And that's the real confidence. May karamdaman ka, kahit matinding karamdaman, pero you have submitted your life. Thank you, Lord, pa rin. Dahil merong magandang plano ang ating Panginoon. That means trusting God. Hindi mo alam yung mangyayari sa kinabukasan. Hindi mo alam kung paano mag-move ang Panginoon, but you have trusted God. And that's faith. Church, kaya nga napakahalaga na isurrender natin ang ating buhay, kaya nating maghintay, kaya nating sumunod, kahit hindi malinaw ang direksyon. If you trusted God, if you have that confidence in God, you will never go wrong. Hindi natin alam ang future, pero alam niya. Amen. Hindi natin
kontrolado ang buhay, pero kontrolado ng ating Panginoon. I can go on and on, mga kapatid, but one thing I would like you to remain in your mind sa oras na ito, if you surrender your life, His will, not my will, then confidence is a given thing. Amen? Makakahalaka ka katulad ni Mia. Sa kalagitnaan ng problema, Lord, thank you, kasi alam ko you are in control. Romans 8:28, bad things were meant to be good things for those who love God. Kung mahal mong Panginoon. Ano? So, my conclusion lang sa oras na ito, you do not have to be afraid of surrendering to God, because the same God who calls you to His will is also the same God who gives you His Spirit to strengthen you. Papalakasin ka ng ating Panginoon. So, my last reminder lang, stop fighting God's direction. Start surrendering to God's direction. Stop depending only on your understanding. Huwag mong pagkatiwalaan yung talino mo, yung lakas mo, yung kagandahan mo, yung kagapuan mo. Ba't ako napatulo, no? Huwag mong pagkatiwalaan ang mga bagay dito sa mundo, kasi lahat ng yan pwedeng mawala in an instant. Amen. Madaling mawala. So, ang maganda, and say like Jesus Christ, Lord, not my will, but let your will be done. And most of all, confidence. My life verse, at siguro alam niyo na ito, yung Romans chapter 10, verse 11. And that's the confidence which I would like to transfer sa inyo. Ito yung sabi ng Lord, Jesus said, whoever trusts in me will never be disappointed. Ang sino mang nagtitiwala sa akin, sabi ng Panginoong Hesus kay Jesus, kailanman hindi ka papahiya. Church, this is the God that we serve. Tayo pong lahat ay tumayo. Kung sa oras na ito, napaalalahanan ka ng mensahe, and you have realized, Lord, ako yun. Ganon-ganon ako eh. Nagtitiwala ako sa sarili kong kakayanan. Nagtitiwala ako sa mami at daddy ko kasi may pera naman sila. Nagtitiwala ako sa nanay at tatay ko kasi mahal na mahal nila ako. Sabi nga sa Bible, sumpay ng tao nagtitiwala sa kapwa-tao. Why? People will let you down. Kahit hindi intention, they can let you down. Marami ng tao ang umasa sa tao, nilaglag din. Amen? At hindi yun talaga parang ganon. But there are times talaga na pagka nangangako ang tao, napapako. That's part of our nature. Why? Hindi natin hawak, hindi natin kontrolado ang mangyayari. But God is in control. Ang hangin, pinatahimik ng Panginoon. Ang alon, sinaway ng Panginoon. Ang karamdaman, pinalayas ng Panginoon. Even the devil, pinalayas ng Panginoon. That's the God that we can have confidence with. Amen. So, saan ka pa? Ano pa ang hahanapin mo? Mga kapatid, sa mga anak na ito, huwag tayo magmatigas sa Panginoon. Ang buhay ay walang kwenta kahit managumpay ka sa lahat ng karera sa buhay. Kung wala ang Panginoon sa puso mo, if you have not served the Lord, your life is meaningless. Hello, walang kwenta ang buhay kung wala si Kristo. Kung gusto mong malaman yan, sige, experience after the end of your life. Pero mayroong nagsabi, on his deathbed, isang mayamang tao sa Mindoro, ang apelido niya, mga Yulo, mga kilala doon, sabi niya sa kanyang deathbed, Pastor, if only I have read this book when I was young, my life would not end like this. Kung nabasa lang daw niya ang Biblia. And that's what I would like to echo sa bawat isa sa oras na ito. Pahalaga natin si Lord. Prioritize natin ang Panginoon. Kapatid, hindi ka talo pag si Lord ang inuna mo. Amen? Let us bow our heads and tayo po'y sabay-sabay na mag-pray, mag-decide.
mag-surrender ng buhay sa ating Panginoon. Lord, maraming panahon ang nasayang marahil sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami ay nadaya ng makamundong kasanayan, maging ng mga quotes, Lord, na love yourself, be yourself. Lord, ang tunay na confidence namin, ang self-confidence namin ay dapat nasa inyo lang, Panginoon. At tulungan niyo pong bawat isa sa oras ito. Kung nahihirapan kami, Panginoon, isuko ang mga bagay na nakasanayan namin, ang mga bagay na akala namin talagang makapagbibigay ng kasiyahan sa amin. Maaari po bang sa oras ito, Panginoon, hipuin niyo pong bawat isa amin, ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon, at ilagay niyo po sa aming puso at isipan na ang kasiyahan, ang tunay na satisfaction sa buhay ay sa iyo lamang matatagpuan. Ang paglingkuran ka, ang i-priority ka, ang ikaw ang gawing Panginoon o Diyos sa aming buhay. That's the true source of happiness. Itong tunay na nagbibigay ng kapayapaan, ng peace, at higit sa lahat, ng genuine joy that only God can give to His people. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa narito. Sino man ang may laban sa oras na ito, fighting, Lord, to survive that spiritual life. Fighting, Lord God, maaaring last string niya na at bibigay na siya. Lord, fighting boredom, Panginoon. Fighting sickness and diseases. Sa mga nanonood ngayon naman may karamdaman, I pray, Lord God, yakapin niyo pong bawat isa sa amin. At ipatamapunin niyo, Panginoon, ang fatherly love and even that power, Panginoon, ng bawat isa sa amin tunay na mapapalakas. Lord, I seal this message, O God, with asking the Holy Spirit. Lord, sabi mo, humingi kami at ikaw ay magbibigay. Maganap kami at kami makakasumpong. Lord, right now, we are seeking spiritual strength that comes only from the Holy Spirit. Hipuin niyo po at pagpalain ng bawat isa. At hayaan nyo na bago kami lumabas sa lugar na ito, we have made that decision that from now on, Lord, your will be done and not my will. And also, God, include that confidence. Ang aming pagtitiwala, ang aming pong lahat ng inaasahan ay sa inyo lamang po mapangyayari. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.